Mahigit 100 mga pamilyang nakatira sa Manila North Cemetery ang napasama sa mga beneficiary ng conditional cash transfer ng gobyerno. Ang perang makukuha raw nila rito kada buwan pwede nilang gamitin para umupa ng matitirhan sa labas ng sementeryo. May report si Cara David. Mahigit 20 taon nang naninirahan sa Manila North Cemetery ang pamilya ni Herminia Baking. Caretaker sa loob ng sementeryo silang mag-asawa. Ang kanilang higaan, nicho. Ang kusina, labahan at entrada ng tahanan, puro nicho rin. Hindi naman daw nila gustong manirahan sa sementeryo, pero gawa ng kahirapan, kailangan daw nilang mabuhay sa piling ng mga patay. Hindi naman po talaga namin pangarap na habang buhay dito ka na lang. Mahirap din po. Mahirap din po ang buhay dito. Kung wala rin pundala, wala ka rin kakainin. Si Aling Herminia ay isa lamang sa mahigit 3,000 naninirahan sa loob ng 54-hectare Manila North Cemetery. Wala pa raw balak ang lokal na pamahalaan na palisin sa sementeryo ang mga informal settlers dito. Marami kasi sa kanila, trabahador din sa loob. Bumuha namin, temporary, ginawa ko namin, pinag-ID po namin sila lahat para ma-identify po namin sila kung sino po sila. Naka-ID system po sila. Naka-ID system sila. Yung manggagawa, caretaker, saka yung contractor. Noong 2012, isinama ng DSWD sa Conditional Cash Transfer Program ang mga naninirahan sa kalsada, mga tulay at pati mga sementeryo. Sa loob ng 6 na buwan, bibigyan sila ng ayuda sa edukasyon, kalusugan at trabaho. Bawat isang pamilya bibigyan rin ng 2,000 to 3,000 pesos kada buwan pambayad sa upa sa isang bahay sa labas ng sementeryo. Ang long-term mission ba is for them to get them out of the cemetery? Get them out of the cemeteries, provide them with livelihood and sufficient income para at least sa rental ng bahay, kaya na nila yun bayaran on their own. Sa ngayon, may 142 pamilya na naninirahan sa loob ng Manila North Cemetery ang napasama na sa beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program. Pabor si Aling Herminia sa programa ng DSWD at kung mabibigyan daw sila ng pagkakataon na mabigyan ng ayuda, pangarap din nila na balang araw makalabas sa himlayan ng mga patay. Mangarap din kayo na makalabas tayo dito, magkaroon ng sariling bahay na matatawag na atin talaga. Kasi alam naman namin po na hindi naman po talaga tutirahan ng mga buhay. Cara David, GMA News.